Hello mga moms, for today's vlog, gagawa ako ng personalized magic mug. Ikakasal na kasi yung ka-work ko before, so sa akin siya nagpagawa ng souvenir. So itong pinagawa niya sa akin is personalized magic mug. So ganito yon. Pag nilagay mo siya ng hot water, lalabas yung design niya. Then, pag hindi na siya mainit, babalik na ulit siya sa plain black. Cute din kasi itong mga magic mug na ipangregalo kasi yung iba hindi pa nila alam to gamitin. Minsan nga may nag-order sa Shopee tapos sabi niya bakit daw ganun, wala daw design yung in-order niya samantalang sinend niya daw yung design. Then sabi ko, ma'am, magic mug po yung napili nyo. Try nyo po, lagyan po ng hot water. Tapos ayun, nung nilagyan ng hot water, natuwa siya, nagulat siya. Tapos gandang-ganda sila. So ayan, start na tayo. So, niready ko na yung mga kailangan ko. Ito yung una, yung dried leaves. Nabili ko lang to sa Shopee. Lalagay ko yung link dito sa description box. So, ito meron akong iba't ibang kulay nito. Then, syempre, kailangan din ng gunting, pangkat ng ribbon. Tapos, ito yung mga ribbon na nabili ko. Kulay, old rose. Kasi, yun yung motif ng ng wedding nila. Tapos syempre old rose din tong shredded paper na nabili ko. Bali ito, in-order ko lang online dun sa Facebook Marketplace. Yan, nag-estimate lang ako na 4 yung magagamit ko sa box kasi hindi ko pa rin sure kung ilan yung kasya. Then ito meron ako itong wire para dun sa sa tag. Then ito yung additional niya na souvenir dun sa loob ng box. So ito nabili ko to sa Shopee. Itong spoon na to, wooden spoon. Yan. Maliit lang siya. Ayan, cute. Bala ko sana lagyan to ng mga names, kaya lang wala na kasing oras, kaya ganito na lang siya plain. Tsaka hindi rin naman sinabi ng client ko na lagyan na rin. Kaya, ito na lang. Plain na lang natin siya. Cute naman din siya. Kasi ganito yung uso ngayon yung mga wooden. Then, syempre, yung pinaka main souvenir natin is itong magic mug. Ito yung kaninang niluto natin. So, ito may design na to sa loob. Then, ito yung nasa loob. Ito yung mga print out ko kanina na tag. Yan, naka-cut out na rin siya. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng mga butas. Ayan. Ganda-ganda ako dito sa tag na to kasi bagay yung pagkakagawa ko ng ng font style dun sa may background na nila na
picture. Ayan, buhay na buhay yung design. Ayan, oo, di ba? Ang ganda pa ng font style na napili ko. So, pwede rin kayong bumili sa shop ko nito sa Shopee page ko. Lalagay ko yung link dito sa description box. Then, kahit anong layout pwede. Free layout tayo, mga madam. Yan. Follow nyo lang yung page ko sa Shopee. Shopee. Yan. Shopee. Hindi Shopee. Then, ito, naka-ready na yung box na gagamitin ko. So, ito is, hard box to ha. Hindi siya yung ginagamit ko sa everyday na nag-order dun sa Shopee ko. Yung basic kasi na box ko is white na lang, sakto lang sa mug. So ito kasi meron tong shredded paper sa loob, kaya ayan, medyo malaki. Then para naman presentableng tignan. So yung free time ko talaga mga moms, tuwing madaling araw lang. Kapag natulog na sila kahit sa gabi, after nun, yung mga hindi ko pa natatapos sa mga gawaing bahay, ginagawa ko. Then, ganito nga, pag madaling araw na, tsaka ko lang sisimulan yung mga orders sa akin ng mga client. Kasi mas mabilis ako gumawa pag ganitong madaling araw dahil tuloy-tuloy yung ginagawa ko kaysa sa umaga tsaka sa tanghali. Dahil, syempre, sobrang busy ko rin dahil ako lang din dito sa bahay. Bali, ni-ready ko na yung mga box. Nilapag ko na siya dito sa sofa. Binuksan ko na siya isa-isa para isasalansan ko na lang yung mga shredded paper. Then, ni-ready ko na rin tong mga mug. So, ayan, ilalagay na natin sa bawat box yung shredded paper. So, ito yung shredded paper.
So, tinansya ko lang yung mga nilagay kong shredded paper dito. Sa iba kasi tinitimbang nila yan eh. So, ako kasi, tinansya ko na lang kasi ang hassle din eh pag titimbangin pa. Then, ito yung mga ribbon. Diba nakaroll to kanina? So, kinat ko na siya ng per box. Para mamaya, ikakat ko na lang yung mga dulo nito. Tapos, pag gumagawa kasi ako ng mga magic mug, ilalagyan ko siya ng name sa ilalim kasi ang hirap nito tandaan dahil nga black yung niya design kapag walang mainit na tubig. So, ayan, para lang mabilis siyang matandaan. Tapos, naka-ready na rin tong mga tag. Nilagyan ko na rin siya ng mga butas. Itong tag nga pala, may mga names din ako nilagay dito kaya ipapares ko na siya dito sa mga may names na mug. Ayan, tapos ko na ilagay yung mga tag. Lalagyan ko din siya nitong warning sticker kasi medyo maselan kapag magic mug. Hindi siya pwedeng gamitan ng mga steel wool kasi baka magasgas yung sublimation niya coat. Ako siya nilagay sa bandang taas para mabilis lang siya matanggal. Ang importante lang naman kasi is makita ng pagbibigyan nito yung warning na bawal gamitin yung mga steel wool. Then, balik na tayo ulit dito sa box. Ilagay na natin isa-isa yung mga wooden spoon. So, ayan, okay na. Nalagyan ko na lahat ng wooden spoon. Ang cute niya tignan. Then, niligyan ko nga rin pala ng mga sticker label dito sa may bandang gilid. Para naman makilala din yung shop ko at saka yung, other social media page. Pakipollow na lang din mga moms. Papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya binabalot. So, pwede ko na pala tanggalin yung mga masking tape na to na may names. Kasi meron na pala akong names dun sa tag. So, hindi na kailangan tong mga masking tape sa ilalim. Then, ikakabit ko na tong ribbon. Bale, ito pala yung mga ribbon na nakat ko na yung dulo. Mas maganda kasi na nakakat yung dulo kaysa sa straight lang. Mas mukha talaga siyang ribbon. Tapos eto, hinati-hati ko na yung mga dried leaves para sa bawat box. Para ikakabit ko na lang siya. Ayan, malapit na ako matapos. Ito yung mga iba kong ginawa. Andito na rin yung mga nauna kong nagawa. Ayan, papakita ko sa inyo. Ang ganda, 'di ba?
Medyo inaantok na ako mga moms. 4:30 na rin kasi. Tuloy ko na lang to bukas. Hello mga moms. So, ituloy na natin yung ginagawa natin kagabi. So, itong ginagawa ko ngayon is kay Marife. Ayan, kay Marife. So, lagay ko na tong mug. Tanggalin ko pala muna tong masking tape. Tapos, kabit na natin tong ribbon. So, hindi talaga ako magaling mag-ribbon eh. Si Han talaga yung expert sa pagre-ribbon. Pero, okay na rin yung ribbon ko. Siguro more practice pa. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Tapos, ilalagay na natin tong isang dried leaves. Then, isisiksik ko lang tong metallic wire para malagay ko naman yung tag. So, make sure nyo lang na mahigpit na siya para hindi matatanggal yung mga nakalagay na dried leaves tsaka tag. Ayan. Ang cute, diba? Parang social na siya talaga.
wakas natapos ko din tong mga souvenir. Ang cute niya tingnan. Tsaka bagay pala siya dito sa may black na box. First time ko lang din kasi gumawa ng set na gamit yung corrugated box. Tapos samahan ko pa ng mga dried lips. Kaya nagmukha talaga siyang sosyal. Hindi mo talaga akalain na magkano lang to. Kasi pag nag-order kayo sa akin, bibigyan ko kayo talaga ng discount pag maramihan. Tapos sulit pa kasi kahit anong gusto nyong layout, pwedeng-pwede. At hindi lang yan, may kasama pa siyang freebies mga moms. O diba? Sulit na sulit talaga dito sa chef ko pag nagpagawa kayo sa akin. So, ano ba yung mga freebies ko mga moms? Yung mga freebies ko is minsan nagbibigay ako ng kunyari, nagpagawa ka ng 20 pieces, bibigyan kita ng isa pang free na mug. Pero baka naman mag-expect ka naman ng laging may pa freebies o laging may pa discount si madam. Kaya, order na kayo sa akin mga moms. Shoutout nga pala kay Don and Erms. Thank you for trusting. So, ayun sa mga gusto magpagawa, search nyo lang yung Shopee page ko, The Print Shop, or sa Facebook page ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga link. Don't forget to like, share, subscribe na rin to my YouTube channel. Thank you for watching!